Magandang araw muli at pagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at salamat sa kabutihan ng ating Diyos sa patuloy na paggabay at pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung topic natin ngayon ay all about secret sins lead to shameful revelation. So, basahin natin ang Proverbs 28 verse 13 at dito po iikot ang ating topic ngayon. Sabi dito, ang siyang nagtatakip ng kanyang pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Isa sa mga bagay na nagiging dahilan kung bakit marami ang tao na hindi lubusang pinagpapala ng ating Panginoon ay dahilan sa mga natatagong kasalanan. Subalit sabi nga, ang mga bagay na ito o mga kasalanan ito, darating yung time na kapag hindi natin sinuko sa ating Panginoon ay kusang lalabas. At malalaman, shameful. At sabi nga, mas mahirap at mas nakakahiya na malaman ito ng tao. Like, kunyari, may mga bagay kayo na ginawa. Like scandals or other doing na makakaapekto para masira yung pagkatao mo versus dun sa pinapakita mo ngayon. So, tingnan natin yung katuruan natin ngayon. Sa number 1 sabi dito, sinful sins lead to shameful revelation. So, ito nga, yung mga bagay na ginagawa natin na itinatago natin, isip natin na hindi naman ito malalaman ng iba kasi sikreto nga. Pero once na, sabi nga ay umusbong o lumitaw ang mga pagsubok, mga kasalanan ito sa time na umiera na yung pangalan mo o like sabihin na natin sa isang artist, isang actor o actresses na sikat na lumalabas sa mga telebisyon, and kailan nga lang ay may mga ganong pangyayari na nangyayari sa buhay nila na ang ganda-ganda ng karir nila. At sa isang iglap lang dahil sa isang maling nagawa o desisyon ay nadamay na yung karir na mayroon siya na nakaapekto sa pagiging sikat niya at pagiging maganda yung record. So, sabi ng sinful sins lead to shameful revelation. At ito yung isang bagay na kailangan din natin gawin. Number 2, confession and repentance turns away God's punishment. So, sabi nga, kung may mga bagay pa tayo na hindi pa natin isinusuko, totally sinusuko sa ating Panginoon, ay sabi dito, magrepent tayo sa ating Panginoon. Isuko na natin to. Kung gusto natin na pagpalain tayo, kasi maaaring ito yung nakakahadlang kung bakit hanggang ngayon ang buhay natin ay hindi pa rin sumasagana. Ang buhay natin ay nakokontrol pa rin ng mga bagay o ng mga kasalanan na nagagawa natin na hindi lingid o hindi alam ng ibang tao. Marahil, hindi naman kailangang ipaalam mo sa kanila, kundi dapat mo ipaalam sa ating Panginoon sapagkat wala tayong bagay na pwedeng ilihim sa ating Panginoon at walang anumang bagay ang pwede tayong itago sa Kanya. Lahat ng galaw, lahat ng aksyon na mayroon tayo ay alam ng ating Panginoon. At huwag mong hayaan na dumating yung time na kusang lumabas ng malayo ka sa piling ng ating Panginoon. Ang Diyos, anytime yan, pwede mong lapitan, pwede mong isuko yung mga bagay na hindi mo pa kaya isuko sa Kanya at alam natin na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo once na makita niya na talagang gusto mo nang mabago o gusto mo nang alisin yung mga bagay na ginagawa mo na hindi karapat-dapat sa Kanya. So number 3, the punished work of Christ saved us. So, yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, ng pagbibigay, pag-aalay ng Kanyang buhay sa bawat isa sa atin, ayun yung nag-save sa atin. Ibig sabihin, tinubos na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Dangan nga lamang ay hindi natin totally tinatanggap. I mean, masyado tayo nagiging complacent sa sarili natin na wala pa naman, hindi pa naman dadating ang Panginoon. Okay lang itong gawin natin. Kasi dito tayo masaya. Saka na lang tayo humingi ng tawad kapag andyan na yung time. So, nagiging mali yung pananaw ng bawat isa na iniisip nila na okay lang kasi bakit yung iba ganito, ganyan. So,
So, nagkakaroon pa na rin ng comparison. So, lagi natin isipin na the finished work of Christ save us. Itanim natin sa puso natin na hindi dahil sa ating Panginoon. Baka ngayon, wala ka na dito sa mundo. Kinakain ka na ng mga kasalanan na gagawa mo. So, isipin natin yung sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi naman siya yung may kasalanan, pero bakit inako niya? So, napakalaking utang na loob or sabi nga, hindi naman hinangad ng Panginoon na suklian natin na ano pa mabagay meron dito sa nagta, kundi yung pag-aari ng buhay natin para sa Kanya, yun yung the best na sukli na gusto ng ating Panginoon. Yung ialay natin yung buhay na binigay niya sa atin sa Kanya. So, para naman po sa ating application, sabi dito, be reminded that our secret sins invite God's judgment. So, yung lagi nating tatandaan na yung mga bagay na ginagawa nating mali o yung mga sekretong bagay na mali na ginagawa natin ay ang kahantungan nito is yung God's judgment. Kaya wag mo nang intayin na masayang yung oras mo, magkulang yung oras mo at maya-maya ay dumating ang ating Panginoon. O hindi natin control yung bawat bagay, hindi ka pa nakahingi ng tawad sa ating Diyos. So, tandaan mo na dalawa lang ang pwedeng puntahan natin. Sa piling ng Diyos o sa isang pagbuhay na paghihirap ang dulot sa atin. So, pangalawa, sabi dito, confess now and turn away from sins. So, sinabi ng Diyos sa atin na i-confess natin yung mga kasalanan natin. Gaano man kabigat, gaano man kalaki yung nagawa mong kasalanan, laging mong tandaan ng Panginoon ay hindi tumitingin sa laki ng pagkakasala na nagawa mo. Ang gusto ng Diyos ay ialay mo yung buhay mo, hindi niya tinignan kung mas lamang si Pedro, mas lamang si Juan, ganon. Ang Diyos fair yan tumingin. Once na nakita niya yung puso mo na gusto mong ipabago sa Kanya, isuko sa Kanya, yan yung the best way na gusto ng ating Diyos. And last, sabi dito, run for our ultimate refuge in the cross of Christ. Run for our ultimate refuge, the cross of Christ. Again, hindi ninais ng Diyos na mapahamak tayong lahat. Ang nais ng Diyos ay maligtas tayo at mabigyan ng magandang, sabi nga ay pupuntahan yung buhay ng bawat isa sa atin. Again, hindi siya tumitingin sa laki ng pagkakasala at compare ito dun sa isang tao na hindi ganun kalaki yung pagkakasala. It's the same na pagkakasala yung nagawa natin. Tandaan mo na ating Panginoon ay ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na hindi matigas yung puso para sa mga tao na handang magpabago sa ating Panginoon. God is our refuge and strength. Kaya niyang i-heal yung malalim na sugat na pinagdadaanan mo sa buhay at palitan ito ng joy, not happiness but joy. Again, thank you for watching this video and I hope you learned something. God bless you always.